Exodo, hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon pakampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Akalain ng Faraon na kayo nagkakaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi niyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasan ko ang Faraon at tugisin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at ng kanyang mga tauhan ang mga kapangyarihan. Sa gayon malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Pinahanda ng Faraon ang kanyang mga karawahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya 600 piling karawahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karawahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ni Yahweh at hinabol niya ang mga Israelita na noong inaglalakbay na sa pamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karawahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita na makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Nang dumaing sila kay Yahweh, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag na kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, takasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Pagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karawahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ang mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makakita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Tinapat ni Moises ang kanilang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang ilang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagta sa dagat na ang nilalakari ito yung lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karawahe at kabayuhan ng Faraon. Nang bubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginilo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karawahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo yung tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang karawahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas ngunit pinalakas na Yahweh ang dating ng tubig kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ng mga karawahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa paypay dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila
sa kanya at sa alagad nilang si Moises. Exodo, ang awit ni Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay awitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayit kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkup nagingat. Diyos ng magulang ko aking mandiligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Yahweh ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakya ay kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangagdurog man din sa iyong mga palad. Iyong nilulupig ang mga kaaway, napakadakila ng iyong tagumpay. Sa alab at init ng puot mong nagtaglay, silang damo na sinisilaban, hininga mo'y parang hanging umiihip. Kayang pataasin pati na ang tubig, napahinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo. Kung siya mong nais, wika ng kaaway, aking tutugisin tiyak kaabutan, kukunin kong lahat. Ang makikita ko kahit anong bagay, hahati-hatiin niya ang kayamanan. Sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hininga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong para silang tingga, nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Yahweh, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahanga-hanga at takila ang gawa? Ng iyong kamay, ang kanang kamay mo, ng iyong itaas. Sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay, sa bayan mong banal. Ito'y nabalita at kinatakutan ng maraming bansa, parang mga nganak, mga Pilisteo na takot na lubha. Pawang gimbal ang mga pinunong taga-bansang Edom, at nangasindak din ang mga dakilang tauhan ng Moab. Lahat ng kana ay nasiraan ng loob, lahat ng kanila'y sinidlan ng takot. Dahil sa taglay mo na di birong lakas, sila'y parang batong di makakilos, hanggang makaraan o dakilang Yahweh ang iyong bayan. Makaraang lahat ang iyong tauhan, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinatangi mo para maging iyong lubos, at sa satuwaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Yahweh, maghahari magpakailanman. Ang awit ni Miriam. Ang mga Israelita hinabol nga ng mga kawal ng Faraon. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ang alon ng mga kawal ng Faraon. Samantala, mga Israelita ay tumawid na, tuyo ang dinaraanan. Pagkatapos kumuha si Miriam, ang propetisang kapatid ni Aaron, ng isang pandereta. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inawit ni Miriam. Purihin si Yahweh dahil sa kanyang tagumpay. Nilunod niya sa dagat ang mga kaaway. Ang batis ng mapait na tubig. Pinagayak ni Moises sa mga Israelita at umalis sila ng dagat ng mga tambo, patungo ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay ay wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit hindi lang mainom ang tubig nito dahil sa kapaitan. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises sa mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, dumaing si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at nihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon
at 70 puno ng palma, at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, nagbagong anyo si Jesus, 17 kabanata. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang tinit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na kayo. Kung ibig ninyo, gagawan ko kayo ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit tilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga skriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Pinagaling ni Jesus ang batang inaalihan ng demonyo. Pagbabalik sila may dinatnan na maraming tao. Lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan niya at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya pa'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin napalayas ng demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung magising laki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno." Muling binanggit ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Nang nagkakatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw." At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At ang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad ng lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, buka mo ang bibig nito, at may makikita kang isang salabing pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating 2.